Pero dahil nga sa sobrang taas ng high tide, so kagabi, nagsimula na ulit akong magtaas sa mga gamit namin, yung washing machine, yung ref, ayan, yung sopa namin, tinaas ko na ulit. So, kumusta naman kayo pagkatapos ng bagyong Pipito? Dito sa lugar namin sa Bulacan, ayan, talagang umaaraw, ang taas sa sikat ng araw, ayan. So, hindi mo akalain na bumagyo dito sa amin, signal number 2 dito kahapon. Pero sa northern portion ng Bulacan ay signal number 3. At ayun, talagang masasabi ko na thank you talaga kay Sierra Madre kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang matutulad kami sa mga taga Catanduanes, sa mga taga Albay na asin sobrang intindi ng epekto ng bagyo sa kanila. Pero sa amin kahapon halos hindi mo maramdaman na signal number 2. Pero dahil nga sa sobrang taas ng high tide, so kagabi nagsimula na ulit akong magtaas sa mga gamit namin, yung washing machine, yung ref, ayan, yung sopa namin, tinaas ko na ulit kasi iniisip ko na baka pumasok naman yung baha sa loob ng bahay namin. At yun nga nangyari, sa pagdating ng mga 11:30, ayan, nagsimula na umapaw yung baha sa may bakuran namin. Kasi yung bakuran namin ay lupa. So ayan, pag sobrang taas ang high tide, talagang as in, pumapasok yung baha dito sa loob ng bahay namin. Lalo na kapag bumabagyo, katulad na nangyari kahapon. So ayan, hindi muna ako natulog hanggat hindi humihinto yung pagtaas ng baha. Tapos ayun, in-evacuate ko yung 3 aso ko, yung si Amiga at saka yung 2 niyang anak kasi inaabot na rin ng baha yung bahay nila. So ayan, at kinabukasan, nag-subside na rin yung baha kaya thank you Lord talaga, as in hindi namin naramdaman yung bagyong Pepito kahapon and talagang dininig niyo yung dasal namin. At sana sa inyo rin, sa mga sobrang naapektuhan ng bagyong Pepito, sana ay makarecover kayo at malampasan niyo yung matinding pagsubok na dumating sa buhay niyo. So, yun po.